Year 2010 nang unang pag-akyat ng House of God sa Baguio upang magdaos ng fellowship. That time, sanlibutan pa lang ako at di pa ako nakakakilala sa Diyos. Year 2019 naman, ang huling akyat ng House of God sa Baguio dahil 2020 nang pumutok ang pandemic. Year 2020 tumanggap ako sa Panginoon dahil tinawag ako ng Diyos sa paglilingkod. Year 2023 naman muling nakabalik ang House of God sa Baguio. Itong taong ring ito ako nabautismuhan sa tubig. That time ay kaarawan yon ng aming pastor. Year 2024 sa tulong at biyaya ng Diyos muli kaming nakaakyat sa Baguio. Sa video na ito, samahan niyo akong balikan yung mga hindi namin malilimutang experience ng pananatili sa Baguio. Samahan niyo rin ako sa aking kauna-unahang documentary short film na nagawa ko bilang isang dokumentarista para sa House of God. Bali December 21 yung alis namin galing Victory Liner dun sa may Pasay papuntang Baguio. Yung iba sa amin 9 PM pa lang nasa terminal na. Yun din kasi yung call time namin, napag-meetingan namin mga ilang buwan na. Pero kami na-late lang ng konti dahil nga yung anak ko birthday niya. So may konting salo-salo pero before 10 nandun na kami. Maikli lang naman yung biyahe namin papuntang Pasay galing sa amin kasi malapit lang yung Victory Liner sa amin. Mga 15 minutes din yung biyahe. Bali lagi kaming 2 months advance kung mag-book ng ticket papuntang Baguio dahil nga mahirap maubusan ng ticket dahil peak season din yung December at maraming papunta ng Baguio mga panahong yon every December, November. Kaya 2 months advance kami kung mag-book ng ticket. 4:30 AM ng umaga nakarating na kami ng Baguio. Ganong kaaga compare nung last year. Medyo na late yung pagdating ng bus. Pero kami kasi nakasasakyan kami nung mga panahon noong 2023. Pagdating namin doon naganap kagad kami ng sasakyan papunta ng transient. Si Brother Fred yung nanguna doon. Kami ni Brother Gideon. Tumubos na agad kami ng ticket from Baguio to Manila naman, sa Pasay. So, ganun din, advance din kami kasi baka naman maubusan din kami. Pabalik naman. Pagdating namin sa transient, kami mga ministers, si Pastor, kami unang pumasok para ipag-pray yung lugar na yon na pagtutuluyan namin para welcoming yung spirit doon. So hindi naman namin nire-rebuke yung mga spirit doon. Ma-invite lang namin yung Holy Spirit para makapag-stay kami ng maayos doon sa lugar na yon. As you can see, pansamantala sa sala muna kami natulog yung iba sa amin. Binigyan din kami ni Ma'am Beng ng unan, sapin sa likod, sa sahig para hindi malamigan yung likod namin. So, buti ready si Ma'am Beng sa mga ganong bagay. Mga napagod. Good morning po. Have a blessed Sunday. Hinahay ka na, hi. Hi, vlog! Hi, vlog. Shoutout mo kami. Shoutout. David Portugal. Hindi naman ikaw. Ayun, nakala yan. Video na. Good morning. Naka-video. Nakarating lang namin. Dito na kami sa Baguio. Yan. Nakarating lang namin sa Baguio. Nakarating na kami sa Baguio. The place. Bawa kayo, ma? Bawa? Nakikaw na rin parang. Tayo sa Baguio ngayon. So, na-miss ko daw. Na-miss ko yung lugar dito. So bago magtanghali, habang free pa yung time, bumaba muna kami sa may palengke. Almost 10 o'clock. Papunta kami ngayon sa palengke para bumili ng mga kailangan para sa ilang araw namin stay sa Baguio.
Yan. Mama. Tagal. Medyo malapit lang yung palengke sa amin. Ilang minuto ng lakaran lang, mga 15 minutes na lakaran lang. 15 minutes kasi, pababa kasi siya. Sobrang matarik, tapos mataas pa yung ano niya, slope niya. So, tiyaga lang kami maglakad. Medyo challenging lang yun talaga yung paglalakad pababa ng palengke. Kaya lang, kung may na tuhod mo, baka masiraan ka ng tuhod din. Last year, nagulat din kami. Nung makyat kami doon, 2023, sobrang taas. So, etong taon to, hindi na yun bago sa amin. Kaya, okay lang. Sa Baguio, hindi lang yung mga matatarik na lakarin, mga matataas, mga pasigsag-sigsag na daan ang challenging. Challenging din sa Baguio is yung paghahanap din ng taxi na masasakyan mo dahil nga sobrang daming tao sa Baguio, mga ganong season, kailangan naming makipag-agawan pa sa mga tao. So yung iba hindi ka na makakanap kasi may mga sakay na, pero tsatsagain mo talaga makahanap ka ng taxi. Yun yung isa sa mga challenging sa Baguio. Mga lakaran, akyat baba. Then yung paghahanap ng taxi, pahirapan maghanap ng taxi sa Baguio. Ganong season, December. Kung kotse naman dala mo, mahirapan ka naman sa parking kasi marami din nagdadala ng kotse sa Baguio. Kung magdadala ka ng kotse, isa sa struggle mo is maghanap ka ng parking space. Then kung wala ka naman dalang kotse, hirap ka maghanap ng bus, taxi. Siyempre yung paakyat baba. So pili ka na lang kung ano yung struggle na gusto mo. Pero okay lang kasi nakaka-enjoy naman mag-stay sa Baguio. Brother Pervin, gumagawa ata ng mensahe. Kailangan ko na rin gumawa ng mensahe. Gumagawa ka mensahe, Brad? Oo, Brad. Oo. Ako rin, nagawa na ako. Tahimik ka payapa. Ang sarap tingnan dito ng mundo. Ano na yan? Ang tahimik payapa. Ang sarap tingnan nga eh. Nakakapagbuloy-buloy ka dito. Bali, si Brother Fred yung tatay yung MC. Si Brother King naman yung tatay yung song leader. Then si Brother Jess naman yung tatay yung testimonial leader. Lahat yun, mula sa day 1 hanggang matapos, sila yung mga naitalaga para tayuan yung ministry na yun. So ako, si Brother Perwin, si Brother Gideon, yung mga exhorter naman sa mga bawat araw. So bawat araw, ibang minister ang tatayo. Siyempre si Pastor yung pinaka-leader namin at siya yung finisher ng bawat mensahe, bawat gawain namin sa bawat araw. Sa araw na to dapat si Pastor yung tatayong mga ngaral, which is opening. Pero may nararamdaman si Pastor na hindi maganda sa kanyang katawan. Iniinda niya yung kanyang balakang, kanyang tuhod, tapos nilalamig pa si Pastor. Kaya hindi posible na tumayo si Pastor ng araw ng linggo. So pumalit sa kanyang slot si Brother Gideon pang siya yung mag-exhort. Nandabayan na lang namin kung kaya ni Pastor na mag-closing remark sa mensahe ni Brother Gideon. Bali 1 hour din ang tayo ni Brother Gideon. No? Sensya na kayo kung hindi ko na may lalagay dito sa video yung message ni Brother Gideon dahil kukulangin kasi 1 hour din yun kanyang tayo. So at saka yung aming gawain sa Baguio,
aming gawain is exclusively para sa House of God. At ang aming message is based on prophet message, which is Marion William Branham. Sa katapos-tapusan, naging maayos naman yung gawain ng day 1 ng araw ng linggo na yon. So, hindi na nagawang makatayo ni Pastor para susugan pa yung message ni Brother Gideon. Pero okay lang dahil nakapagpahinga naman si Pastor at okay naman yung message ni Brother Gideon ng araw na yan. Picture daw. 1, 2, 3. Yan. Okay. Video kasi ito eh. Naka-video tapos hanggang ano kami sa karinday. Okay lang yun. Oy, may kamera. Hello. Oh, may kamera. Hi! May tulog. Hello po. May tulog. Oo nga. Punta kami Burnham Pastor. Sabay-sabay na kayo. Sama niyo na kaya sila. Sino? Sabay-sabay na kayo, Brad. Tapos doon na kayo magwahiwalay. Hindi. Kami lang po nila, Elora. Ni Ella. Ay, hindi kasi birthday na. Pupunta rin kami mamaya. Sige po. Kita-kita na lang tayo. Okay, sige po. Birthday, Kita-kitas Elora. doon. Happy birthday daw. Sige po, Pastor. Palakas ka, Pastor, ha? Oo, Brad. Opo, para bukas sama-sama tayo doon. Bye, Brad. Ingat ka. Happy birthday kay Elora. Okay. Salamat. Habang nasa Burnham Park kami, iniwan ko muna saglit yung magina ko doon sa Burnham Park. At ako ay bumalik doon sa transient kasi may naiwan akong battery doon sa dala kong camera. So yun, binalikan ko yung battery ko. So pagbalik ko sa Burnham Park, nakita ko yung anak ko, kala ko naglalaro. Nakahiga na lang siya. Natutulog na at hindi na siya nag-play. So malayo pa lang nakita ko na siya. Nakita ko na yung makina ko. Medyo hindi magandang sign kasi nga dapat naglalaro siya. Kinutuban na ako. Sabi ko na may lagnat nga. So tama nga, may lagnat yung anak ko. So, hindi na rin siya nakapag-play, hindi na rin kami nakapaglibot-libot. Kaya, nag-decide na rin kami na umuwi na lang sa transient. Day 2. Ako ang preacher ngayon. So, let's see kung anong mangyayari. Kanina punta dito sila Pastor para tingnan si Elora. Kasi meron siyang sakit. Kanina yon, pero ngayon magaling na siya. Sino nagpagaling sa'yo? Lord. Si Lord. Amen. Si Lord daw nagpagaling sa kanya. Si Lord Jesus. Kain tayo sis. Hi. Salamat. Kain tayo po. Hi. Hello. Ano? Luto na. Luto to ni Sister Ella. Oo. Nagsasangag na ako. Siya naman, nagigisa ng sopas. Kaya, sabi ko, ay, Kain tayo. Okay na siya. Hindi na Okay siya na. Si Mona, nahiya. MH del Pilar si ano? Ang mga hinahila. Mamaya hindi na ako makakapag-video kasi ako ang preacher. Ako yung magpipreach. So, hindi ako makakapag-video sa gawain mamaya. Kaya, okay lang yun. Kasi mas importante yung preaching kaysa sa vlogging. Sa documentary. Mas importante yun. Ngayon, ang gagawin ko na lang ngayon is magpe-prepare. Magbabasa-basa ako ng mensahe. Tapos, hanggang mamaya. Ito. Title ng aking mensahe. Dito. After ng gawain namin ng umaga, ako yung preacher. So, okay naman naging yung message ko. May sign na maganda ang Panginoon sa amin dahil sinusugan ni Pastor yung message ko na water of separation. So, yun. Pupunta kami ngayon ng Botanical Garden nung kami magpi-picture taking. Saya to. Tara.
After that, taking picture kami doon na sa may botanical. So, yun kasi yung ano namin, every year na kapag kami ay may December camp meeting, nagti-taking picture kami para sa remembrance ng taong yon ng December camp. So, yun. Then, after ng taking picture, saglit lang naman yun. Hindi naman yun isang oras. May time pa kami para maglibot-libot sa botanical. Taking picture, kanya-kanyang picture. Pero ako, tsaka yung pamilya ko, naglibot lang kami saglit. Then, doon na kami kumain sa may botanical para pag uwi ng bahay, hindi na kami kakain at makapagpahinga na rin kami kaagad. Talagang dokumentary talaga. Ako si Baru. Yung pwede naman din pupunta ng Burnham 24. Kaya lang saglit lang. After ng botanical, umuwi na kami. Yung iba siguro, hindi ko alam, parang nag-Burnham pa ata. Ako at saka yung pamilya ko, diretso na kami uwi. Sabay-sabay na kami umuwi dahil meron naman kaming inarkilang jeep. At yung jeep na yun, nakontrata namin. Buti na lang na may nakaisip sa mga kapatiran na kumuha ng jeep upang hindi na kami mahirapan. Sama-sama na kami sa pagpunta at sama-sama na rin kami sa pag-uwi. After nun, pag-uwi namin, may pangyayari na hindi ko na nakuhaan ng camera ko. Which is, nawala na rin sa isip ko na videohan yon para maging private yung moment na yon. Dahil yung sumunod na oras na yon, may gusto palang sabihin ng Panginoon. Siguro inallowed na rin ng Panginoon na hindi ko na maisama sa documentary yon. Dahil mas importante yon kaysa sa documentary na ginagawa ko. Mas importante yung nangyari ng bagay na yon. Nagsimula yon nung mapansin ni Brother Perwin na si Pastor ay nangangatog sa lamig at sabi ni Brother Perwin is gusto nang sumuko ni Pastor dahil nga nahihirapan na rin katawan niya. So isa-isa kaming pinunta ni Brother Perwin, yung mga ministers, ako, Brother Gideon, Brother Fred, para maggawa kami ng isang prayer warrior para kay Pastor at nagkaisa ang buong ministers para ipanalangin si Pastor. Mga moment na yon na pinag-pray namin si Pastor mula kay Brother Gideon sa pangunguna niya. Sa bawat ministers, pinatungan namin ng kamay si Pastor. At to God be the glory. Ang bilis ng tugon ng Panginoon at naibalik kagad yung init ng katawan ni Pastor. Hindi na siya naglamig at nagawa pang mag-share ni Pastor ng mga ilang minuto din. Ang Diyos ay kumilos nung gabing yon dahil pagbalik ko sa kwarto, pabalik-balik yung lagnat ni Cheng. At bilang ama, ako, nag-worry na. Siyempre, pag pabalik-balik, there is something na kailangan kong ma-realize and then ma-recognize din. So, tinawag ko si Brother Gideon at yung sandaling yon nalaman ko din na si Sister Relinda ay may hinawakang bulaklak. At paghawak ni Sister sa bulaklak na yon, Sister Relinda, nakuryente siya sa kanyang patotoo. So, there's something wrong. Sabi ko sa isip ko, hindi ito basta-basta pangyayari lang na kailangan namin mabilugan ang kaaway sa gitna upang hindi kami mapalagay doon sa loob ng kanyang bilog. So, agad-agad pinababa ko si Sister Relinda doon sa kanyang kama. Pumunta kami kay Pastor para sabihin yung mga nangyari. Dahil yung bulaklak na hinawakan ni Sister Relinda, hinawakan din pala ni Cheng. So tama yung kutob ko. Gabing yun, pinag-pray ni Pastor si Sister Relinda, yung anak ko na pabalik-balik yung lagnat. Gumagaling siya, oo, sa prayer ko. Pero masasabi kong hindi pa siya ganun kalakas kasi yung prayer ko, kasi nagpapabalik-balik yung lagnat. So, inilapit ko na siya sa tao ng Diyos, which is yung aming Pastor. Yung oras na yun, pinahiran siya ng langis ni Pastor. Then, nang gabing yun, nanghingi din kami kay Sister na Nita ng asin at konting luya. Dahil nga, madalas namin makalimutan yun. Meron ka din si Cheng sa bahay, nakalimutan lang namin. At nung pinag-pray ni Pastor, to God be the glory ulit. At salamat sa aming Pastor na ginamit ng Panginoon. At nandyan siya para magpatong ng kamay para sa kagalingan ng bawat isa. Yung time na yun, hindi na bumalik yung lagnat ni Cheng at nakapag-enjoy na siya the rest of remaining day namin sa Baguio. Day 2 is almost done.
papahinga na lang kami, then yun, kakain yung iba, kami kumain na eh, kaya hindi na kami kakain. So pahinga na lang, ubos oras, tapos prepare para bukas. Ako wala naman ako i-prepare dati, tapos na yung oras ko para mag-preach. Brother Perwin naman bukas. Brother Perwin naman mag-preach bukas. So yun, so see you tomorrow. Good morning. Hotdog, ang sarap. Good morning. Good morning. Kain tayo. Welcome to my guys. Hello! Yan, kain sila. Salamat. Sige. Brother Erlo, kain. Sige, salamat. Lamig eh. Lamig. Ang preacher ngayon is Brother Perwin. Tapos na kami. Kaya hi. Ngayon ang aming salo-salo. Noche Buena yun sa sanlibutan. Sa amin salo-salo. So mag-prepare na ako para sa gawain ngayon. Sa pangatlong araw, si Brother Perwin ang naatasan para mag-preach. Then sila pa rin, si Brother Fred, Brother King, and Brother Jess pa rin yung tagapanguna sa gawain namin. And then yung gawain namin yun is very smooth. Kumilos yung Panginoon sa message ni Brother Perwin. At maganda ang naging resulta ng gawain namin para sa araw na yun. Si Pastor din itumayo para sa closing remark. At to God be the glory, napakaganda ng gawain namin ng araw na yon. Then napakaganda rin ng handog awit ng mga youth na sister, at sila yung naghandog awit para sa Panginoon. At mula nang mapakinggan ng anak ko yon, yung handog awit nila, araw-araw na pinapatugtog ng anak ko yung sukdulang biyaya mo. So sarap awitin ng awit na yon, for sure. Her beauty is hidden. It's simplicity. She's so in love with the truth that she always wants to be by her side. After ng mga gawain namin, papahinga lang kami konti, then kain, tanghalian. After ng kain, pahinga lang din unti. Then kahapon, mga 4 or 3, pwede kami umalis, pwede kami pumunta kung saan man gusto namin. Bye-bye. Bye-bye! Papahinga po ako, pagod ako eh. Basketball. Habol kami, Pastor, mga 10 minutes. 10 minutes? Papalit din ako eh. Baka maabutan pa namin kayo. Habol kami, pupunta kami sa Burham Park. Pagod kasi ako eh. Basketball ako. So ayun, kita-kits na lang doon. Sa Burnham Park, papahinga lang kami. Dalatag lang kami ng sapin. Then, upo, sharing. Yun lang yung ginagawa namin. Then, kain, mga snacks. Then, yung iba, nagbabike. Yung iba, pumupunta dun sa may boat. Pag ito, yan. Sabay tayo. Oo. Kailangan ilalim, Brad. May puwersa dapat.
Puwersa. Yan, yan. Yan, ikaw lang muna. Yan, para gumanon tayo. Sige. Okay, 1. Kuyo. Oo. Marisa. Lagay mo, lahat sakay. Masasakay niyo lang? Step, okay, game. Oh, yeah. Chef, tingin ka daw. Pipicturean kayo. Di ka nakatingin eh. Okay, 1, 2, Chef, yung tungkod ni Pastor, dalhin mo. nga si Joseph po. Pangkain natin yan! Oo, pipicturean daw tayo. Ay, tingin ka daw. Isa pa! 1, 2, 3. Ating mga sisters. Yes! Ha? Busy. Easy. Ito ang dami nilang ano, oh. Busy kami. Alam mo naman, siyempre ang laking okasyon namin ngayon. Yun. Ko, Kaya, siyempre. bongga tong okasyon namin. Diyos ko, wala kayo. Mayroon kami. Ko, yun, ito yung pinagpala ng Diyos. Yun, amen. Ko, talaga naman. Yun, ang sarap niya. Ano yan, sis? Halayag. Oh, ano, Brad? Sapin. Sapin, Brad. Sabi. Ayan ang samay Tama. sapin, ang sapin, ang sapin. Ito yung pinagpala ng Panginoon. Yun. Nung araw din yun na yun din yung araw ng ano namin, salo-salo. So parang sa sanlibutan is Noche Buena. Pero kami kasi salo-salo, hindi pagsalubong sa Christmas kundi isang pagtitipon, isang pasasalamat sa Panginoon. Wala kami nasa kusina. Unang nauulingan daw, yung nasa kusina. Yun, tama na. Pangalawang may bahid uling mga assistant. So bawat kapatiran may mga toka kung anong lulutuin, kung anong bibilin. Ako kasi tsaka si Brother Jess, Sister Ella, ang nakatoka sa amin ay manok, which is yung chokes to go. Then sa ibang pamilya hindi ko na alam kung ang kani-kaninong toka yung mga pagkain na kinain namin. Amen, Lord Jesus. Ama naming nasa langit, Panginoon, nagpapasalamat po kami mula sa lahat. Sa inyo pong gabay mula sa aming tahanan patungo sa dakong ito, Panginoon, upang muli kang katagpuin, Ama. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa kabila ng kahirapan, Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Kung sa amin lamang, Panginoon, nahirapan kami mag-produce ng pangailangan namin, Panginoon, parating lang sa dakong ito. Pero ang aming pananampalataya nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na provider. Hallelujah. Kaya't kahit nasa uling sandali, Panginoon, ay nag-provide ka sa bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, ang kabigatan namin na yun, Panginoon, ay pinalis niyo, Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Nakalimutan namin ang hirap na yun, Oh Panginoon. God. At ang nakita namin, Panginoon Diyos, ay ang pagpapala na iyong pinagkakaroon sa amin. Hallelujah. Spiritually, physically, and materially. Yes, Lord. Panginoon, Salamat. kahit naman kami dumadanas din, Panginoon Diyos, ng karamdaman sa aming pisikal, Oh God. pero ang aming spiritual, laging nagagalak sa Yes, Lord. Salamat po. Thank Kaya you, Lord. dalangin ko, Panginoon, paspasan niyo po ang bawat kamay ng iyong mga anak Yes, na Lord. iyong ginamit, Panginoon, upang mabuo ang pagsasalo-salong ito. Hallelujah. Kahit man sila, Panginoon Diyos, sa hirap ng buhay nila, Panginoon Diyos, ay pinaglaban nila. Hallelujah. Ang araw na ito, O Diyos, na kami ay sama-sama magsasalo-salo. Amen. At hindi namin kinakalimutan, Panginoon, pasalamatan ang iyong biyaya Yes. ng iyong pananampalataya ng kasaganaan sa aming buhay. Magkaroon lamang kami ng kaunting pagsasalong ito, ay tatawagin na namin itong kasaganaan para Yes. sa amin. Hallelujah. Hindi mo kami piniling mayaman upang Yes. kami maging mapagmataas. Oh God. Pinili mo ang maliliit at mga dukha upang Hallelujah. ipagmalaki. Hallelujah. Sa buong mundo, Panginoon Diyos, na aming Diyos ang nagpayaman. Yes. ng palataya sa amin. Amen. Thank Kaya you, Lord. tandalangin po namin, Panginoon, paspasan niyo po ang mga tatanggapin Yes, namin. Hallelujah. Gabayan niyo po ito sa aming katawan at magkaroon kami ng sapat na kalusugan. Yes, oh Lord. Higit sa lahat, Panginoon Diyos, sa pagsubo namin, Panginoon, Hallelujah. ay laging namumutawi sa aming mga puso, Panginoon, ang Oh God.
nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat kung wala kang gabay sa amin, hindi namin ito magagawa, Panginoon. That's right. Inaakala nga po namin, Panginoon, na hindi na kami matutuloy. Ang inaakala namin, Panginoon, na hindi kami magkakaroon ng ganitong pagsasalo-salo. Yun ang akala namin bilang tao. Pero ang iyong plano pa rin ang sasunod. Amen. Kaya't ang aming kaligayahan, Panginoon, ay ibinabahagi namin, Panginoon, sa iyo, Ama. Napakasaya namin, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong gabay, sa iyong patnubay, Panginoon. At higit sa lahat, sa aming kaibigan, sa may-ari ng tarang ito, si Ma'am Beng, si Ma'am Rose, at ang kanyang mga kamag-anak. Yes, Lord. Pagpalain niyo po ang pamilyang ito, Panginoon Yes, Diyos, Lord. at patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon. Amen. Nawa kung iyong loloobin, makakabalik pa kami. Yes. Kung iyong itong kalooban, makakabalik kami. Tulungan niyo lamang ang aming iglesia, ang inyong bawat isa. Hallelujah. Panginoon, ang sabi niyo, Panginoon, ang taong ito ay delinkwente para sa amin. Hallelujah. Ngunit pagkatapos nito ay uulan ng pagpapala Amen. sa layo. Hallelujah. Kaya nakatingin kami, Panginoon, sa iyong pangako, Ama. Yes, Lord. Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga Amen. kanakan. Nandito man o wala. Nandito man ang pamilya namin o wala. Ay, Hallelujah. Panginoon, ihaba niyo po ang iyong Oh, awa God. para sa aming pamilyang nasa kanilang tahanan. Pagpalain niyo po ang gabing ito para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat nagluto, sa bawat Amen. naghanda, Thank you, Lord. Yes, sa bawat isa, Panginoon Diyos. Amen. Pinapupurihan ka namin, Panginoon. Yes, Lord. Kung mayroong mang kahilingan sila, naway yung dinggin, Panginoon, Hallelujah. at iganti mo sa kanila, Panginoon, ang pagpapalang walang katapusan, O Diyos. Yes, Lord. Gabayan niyo po ang biyayang ito at pinapasalamatan namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa tangi pong pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Mayroon ka bang paglalagay ko ng biko bread? Meron. Last day of fellowship. Dami ko lang i-edit. Good morning. Ay, nakulit ka naman. Katatapos lang namin ni Grace. Ganun ba? Wala eh. Break na ako nagising. Good morning. Ang gano'n mo sobra. Pa? Paligo na po siya. Kasi mamaya magsasabay-sabay. Tama yan kasi mamaya mag-aagawan na Opo. naman. Yung sinangag sa kawali. Oo yun. Yung sinang sa kawali, marami yun. Yan ang sister Day. Ay, gabi na lang doon ako doon, nag-fireworks na yun. Kaya bumangon. Konti lang. Konti lang. Philippine, bakit? Ito nga ako sa galing. Okay. Mga ganito. This is the last days. Thank you, Lord Jesus. And tomorrow we'll leave. Amen. Hallelujah. We're going home. Hallelujah. Huwag tayong uwi na hindi mo nadama at nakuha. The presence of God is coming down when your heart and your mind is right to God. Amen. Hallelujah. Never God came down unless our heart is open and our mind is right to motivate God. Yes, Lord. So God sent a spirit to motivate us. Hallelujah. Hallelujah.
and to cultivate our heart. Hallelujah. Amen. Because when He comes, He brings the seed. Oh Lord. Hallelujah. 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 Amen. And the seed plant to every heart. Yes. Yes, Lord. And the That's right. seed is the Word of God. Yes. Hallelujah. And the Bible said in the last day, the seed must bring forth after its kind. Yes. Hallelujah. Exactly, Lord. Hallelujah. If the seed is Jesus Christ, and He plant to every heart Yes. in the last days, Hallelujah. the anointed church, Oh Lord. the seed of God, Amen. will bring forth Amen. after its kind. Amen. Hallelujah. That's You right. never understand the Word of God unless the Holy Spirit come up to you. Yes. Hallelujah. Hallelujah. You never understand yourself unless God giving you a revelation. Yes. Amen. Thank you, Lord. Every people come to the church. Hallelujah. Every family come to the church. And they wanted to worship God. But the very important things is God accepting you. Yes. Hallelujah. Yes. Amen. 1,000 people come to the church in every day, in every fellowship, Yes, Lord. every Christmas, so-called. Hallelujah. And worship God. Yes. Did you know Jehovah was born in your heart? Yes. Hallelujah. And your heart is a cradle of God. Amen. Hallelujah. Amen. Ang duyan ng Panginoon, ang kuna ng Diyos, ay ang iyong puso. Hallelujah. The Hallelujah. reason the Bible is here. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's not in the west, it's not in the north, but it was in the heart of every believer who believed in Him. Hallelujah. The coming of Christ is so very near. Yes. Yes, Lord. The Bible said, prepare ye to meet the God. Amen. Yung pang-apat na araw, si pastor na ang pinaka-preacher namin nun. So, nalipat si pastor from day 1, siya na yung tatayo sa pinakahuli. So, doon nakita namin yung talagang improvement ni pastor. Lumakas siya at nakaya niya nang tumayo. Kakatapos lang ng gawain namin. Si pastor ang preacher. Start kami ng 9. Natapos kami ng 2 o'clock. Haba. Kumuha kayo? Meron na, Brad. Kumuha kami isang hita. Isang guitar lang. Dapat marami. Ano, Brad? Diba? Nagpunta talaga ako dito kasi si Santa Claus is coming to town. Wow! San? Ano sabihin mo? Pasensya na, hindi ako si si Buboy. 500. Thank you po. Bless the Ninong. Bless the Ninong. Ayaw, huwag na Brad. Naiya lang. Balik na ako eh. May pang-bike na rin. Yun o, mamaya. Nandito. Ay, naiwan! May dala siyang trapal. Naiwan! Dito na kami. Nasa labas na kami. Up. Pinalik ka na ng traffic. Alam pilit na pumunta ng PMA. Dito muna na siya. Nandun si Papa. Si Papa, kaya lang nakabot na ng cut-off, 330. Si Bari. Hindi, sayang lang yung pamasahe niya, 300. Eh pag dun, mga anong pamasahe mo dun? Hello vlog. Welcome to my guys. Hello. Ayun na, Maika. Maika, yan na Maika. Buram lang, buram! Oh, diba? Go. Ito, taxi, oo. Nakarita lang, last day na natin. Kami maglalakad. Pag pupunta kami ng Burham Park, yung iba nagta-taxi, yung iba naglalakad. Si Pastor, kailangan niya mag-taxi talaga kasi medyo malayong lakarin din yun mula sa transient papuntang Burnham. Siguro mga 10 to 15 minutes mong lalakarin. Then kapag pauwi, mas mahirap kasi paakyat siya. So mas matagal mo siyang lalakarin kapag pauwi. Pero kung sanay ka maglakad, kung sanay kang umakyat-akyat, hindi pa ganong kahinang yung tuhod, yung katawan, enjoy din maglakad at
syempre na makakatipid ka. Nakatingin ang Diyos doon sa hinaharap. Because my God, our God, is a God of future. Hallelujah. Why you said God is eternal? Because He was God of future. Amen. My God is looking forward. Because my God is not stationary. Amen. That's right. My God is moving. Yes, Lord. Kung nag-stationary tayo, wala tayong lahat. Opo. We thank God, we praise God because my God is not stationary in the time and day of fall. Opo. He continued the ministry until the day of the Gentile bride. Opo. Hindi pa siya natapos sa atin. Pag tayo itinago niya sa kanyang karyan, muli siya magbabalik sa kanyang lupain na kanyang isinilangan, which is the Israel. At ipakikilala niya ang kanyang pagiging Messiah. He is not only Messiah. He is not only the prophet. He is God's prophet. Yes. Ngayon ang sinasabi nun, He is God's man. Hallelujah. Hindi natin pwede baliktarin na God is man. Hindi. He is God man. Ano ibig sabihin? Ang Diyos nagkataong tao. Hindi mo po pwedeng gawin ang tao naging Diyos. Never. Hindi mo, don't cross the line. If you come from God, if you got sending, if God put you His word and anoint you, you never cross the line. Yes. But you follow the line. Diba? God man. Opo. I love you, Lord. Sa katapos-tapusan, no, kung inabot mo pa tong video na to sa oras na ito, magpapasalamat ako sa iyo dahil pinanood mo itong video to, no, na natyaga mong panoorin. Siyempre, sa Panginoon, maraming salamat sa Diyos dahil God gave me a talent, masasabi kong talent, na gumakagawa ng ganitong klaseng documentary. Dahil unang-una, hindi naman ako documentarist talaga. So, pinag-aaralan ko lang kung paano. Yon, salamat sa Panginoon, salamat sa pamilya ko, kay Ella, na nandyan upang suportahan ako sa dito, as a journey, as a videographer, documentaries, editor. Nandyan siya sa lahat ng oras na may mga plano ako. Minsan yung mga plano ko bigo. Nandyan pa rin yung asawa ko para suportahan ako. Kaya salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Han. Salamat din sa mga ministers na nakasama ko. Sa mga sumuporta na kaibigan ko, ministers. Nandyan sila, naniniwala sila sa kakayanan ko. Support din sila sa kung anong gusto kong gawin. Yon. Siyempre, sa ating pastor, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Sa totoo lang, late na ako nagpaalam sa kanya na magdo-documentary ako. Pero sinuportahan niya ako ni pastor. Ituloy ko lang daw yung documentary ito. Salamat po sa iyo, pastor, sa iyong kabutihan. Salamat po. Sa nakalipas na December camp meeting, ang dami naming experience na hindi makakalimutan. Dito sa December camp na ito, naranasan kong magpatawad, umibig, magpasalamat, mag-appreciate. Naranasan kong mas palawakin yung pag-iisip ko. Naranasan naming magkaisa. Kaya masasabi kong one of the books itong experience ko dito sa nakalipas na December camp. Siguro kung magkakalooban pa muli ng pagkakataon next year, uulitin ko muli ang documentaryng ito. Muli, this is Kuis Erlo and this is my diaries.